So tayo ngayon ay nasa part 5. Okay. Hallelujah. Sabi dito sa Revelation 10:10, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. 11, and he said unto me, Thou must prophesy again before many things, before many peoples and nations, tongues, and kings. So ang pamagat ay changing is recreation, having it in your living book, part 5. Paspasan ng Diyos, pagtabasa ng kanyang salita, dahil meron ka po sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Ganda na ba kayo? Palaparan ng Panginoon? Palaparan ng Panginoon? Amen. Lord, kahapon ay... Okay, part 1, babalik lang kasi part 4 na tayo, Brother Manning. Sabi doon, part 1, yung little book na pinapakain sa atin, sabi sa part 1, it is the complete book of redemption. You see, amen? Ang sinabi natin complete, walang naiwan. Lahat na isulat doon sa libro. Tama? Lahat ng programa, propeta, symbols, time and shadow, lahat na doon sa book of redemption, na doon sa little book. Part 2, kapag naalaman natin na nakasulat doon yung mga pangalan natin lahat. Tama ko? Amen. Amen. At inisip pa lang ni Lord, nandun na sa little book lahat. Part 3, alaman natin na doon sa part 3 ay yung 5 spiritual villagia na kailanman hindi pwede gamitin ng iba. Ito ay exclusive lang sa propeta, the Son of Man. And part 4, ito na. Sabi dito sa 1965, the great shepherd is calling the sheep by name. The creative voice of God is calling them forth from the dust, changing their atoms, even though they have not fallen asleep. It is the rapture. So dito tayo nagsimula ng nakaraan, sinasabi ng propeta, tayong mga buhay ay tatawagin tayo sa pamamagitan ng ating pangalan. Tama ba, Brother Jerry? Amen. Pero, sabi ng Panginoon, kapag nalaman mo yung niwaga sa panahon ito, ito yung pagtawag sa ating pangalan. Hindi tatawagin tayo ng Antonio, Mariano, Romeo, kasi yung pangalan namin, antik. Kung pangalan tatawagin, ano na kagad kami ng Joseph, Joshua, Jerry, Danray, mga artistahin yun eh. Tama ko? So hindi by names. Kasi kung by names, paano naman kami mga old names? So ang pagtawag sa pangalan mo, nating lahat, kung ang hiwaga ng Diyos, sabi ng propeta, kung malaman mo hiwaga ng Diyos, ito yung pagtawag ng pangalan mo. Can you say that? Okay. At yung mga namatay naman, asleep, yung mga dead in Christ, na namatay sila dun sa 7 church ages, sabi ng propeta, yung rapture nila, changing their atoms. Okay? So dito ako nagtapos, dito sa quotation na to, the rapture will come and we are longing for the day to get out of this place where here now, for it is certainly this house. Okay? So, si Brother Branham, from 1955 to 1965, nangangaral na siya about best house. Ano yung best house? Brother? Ano yung best house? Isting katawan. Ang ibig sabihin ng best house, itong katawan na to, Brother Neo, puno ng kahinaan. Ama ba ako? May kamatayan, nabubulok yung katawang ito. 6 birds, ito yung tinatawag na best house. Ano siya, man? Sabi ni Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong mayroon akong gawin, pero yung kasalanan nasa akin, yun ang pumipigil sa gusto kong gawin. Tama ba ako? Ganun din naman tayo ngayon eh. Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Kasi may nasa best house tayo. Diba? Biyaya lang ni Lord. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid. Amen? So, from 1955, sabi ng propeta, I want to
to be standing when Jesus comes, or when death comes, to set me free. Gusto ni Brother Branham makalaya sa katawang ito. This old best house I live in. Nasaan si Brother Branham nakatira, brother? Sa kanyang rest house. Tama? Katawang lupa. Napapagod din si Brother Branham eh. Sabi niya, I just want to be in Him. Gusto niya lang ni Kristo. One of these days, I am kind of getting tired of this old rest house. Amen? From 1965, meron si Brother Branham, kapatid na namatay. Kaya sabi nito, we thank you, Lord, for her life that was here on earth, and believing by faith that now, this morning, she has passed from this miserable rest house and to a glorious body which can never be seen. So makita natin sa pangaral ni Brother Branham, hindi lang aksidente, Brother Maning, na binanggit niya yung rest house, kundi from 1955 to 1965, kasama sa pangaral ni Brother Branham yung about sa rest house. Amen? Handa na ba kayo? Amen. Okay. Doon sa 1965, na dito tayo nagtapos ng nakaraan, sabi ng propeta, one day, we will be changed in the atoms. We will put on immortality. Mula dito sa katawang nabubulok, sabi ng propeta, ay mapupunta daw, ilalagay daw tayo doon sa walang kasiraan, walang kabulukan. Amen? Gusto niyo ba yun? Amen. Pero mayroon yung requirements. Amen? Hindi lang pwede tayo mangarap. Amen? In one day, sa isang pagkakataon, hindi tayo sabay-sabay. Kaya in one day, hindi na walugan isang araw, lahat. Hindi. In one day, ibig sabihin, kapag nakuha mo na, o nakuha mo na yung kapahayagan ni Lord, at ibinamuhay mo na siya, magkakaroon ng change of atom. Amen? So, what is atom, Brother Jerry? It's the smallest part of a substance that cannot broken down. So, yung atoms pala, mayroong nucleus, mayroong protons, at mayroong electrons. Yung nucleus, sabi dyan, made of possible, yung nucleus nasa gitna, neutral, yung protons, positive, yung electrons, negative. So, ganito ang illustration ng kapatid. So, yung atoms, matatagpuan sa dugo. Lahat ng parte ng living things, tsaka non-living things, kahit non-living things, ay mayroong atoms. Can you say amen? Hello? Kasi smallest particles, atoms. So, non-living things, saka living things, composition ng atoms. Ngayon, pag-uusapan natin ang tao, kasi in one day, we will change and the atoms. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin ngayon ay tao. Can you say amen? Amen. Tao ang pag-uusapan natin. Ngayon, ang tao ba may dugo o wala? Meron. Meron. Kaya ang sabi sa science, ang dugo ay mixture of cells, fluid, then contains type of atoms. Ano yung atoms daw? Binubuo ng 5. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, and ions. So, sa dugo pa lang, makikita natin ang biyaya ng Diyos. 5 means grace. Tama ba? God's perfect in 3. Tama? Number 7 is completion. Tama? At the 7th, namay nga ang Diyos. Tama? Number 8 is eternity. Tama ko? Amen. God's perfect in 3. 5 means grace. 7 means completion. 8 means eternity. Okay. Ito yung klase ng atoms. Sabi dyan sa science, ang atoms, ano daw yun? Composed of nucleus, neutral, composed of electrons, positive, composed of protons, positive. So, yung negative, electrons, positive, protons, nucleus, neutrons. Tama ko?
pag sa ibang bagay. Pero pag sa human body, pag pag-usapan natin yung tao, sabi ng science, a human body is made up of various atoms. What is atoms nga, Joseph? The smallest parts of the molecules. So, ang atoms, kung pag-usapan natin ang dugo ng tao, ito. Sabi ng science, kung ang tao pag-uusapan, mayroon kang 6 na protons, mayroon kang 6 na neutrons, at mayroon ka rin 6 na neutrons. Ilan lahat? 6. Di ba 666? Ang unang kapahayagan, nandun sa dugo. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang dugo, biyaya, hydrogen, oxygen, carbon, iron. 5 means grace. Pero sa dugong ito, nandito rin pala ang unang kapahayagan ng Biblia. Alam niyo ba yung 666? Ano ibig sabihin? Beast. Okay, tuloy na tayo. Components ng body. God's perfect in 3. Sabi ng science, ang dugo mo ay mayroong plasma. Liquid parts. Ano yung liquid parts? Water. Pag nawalan ka ng water, dehydration ang tawag ka. Tama ba ako? Pag nawalan ka ng salt, si Sister Francis, salt, anong tawag doon? Sodium, manghihina ka rin. Pag lumala, dialysis. Katulad sa bayaw namin, kulang na namatay, wala nang salt. Kaya di na dialysis. So, God's perfect in 3. Kapag yung nilikha ng Diyos, perfect. Tama ba ako? Pero pag nabawasan, hindi na balanse, patay kung bata ka, magkakasakit ka. Red blood cells, ang sa red blood cells natin ay hemoglobin. Ano yung hemoglobin? Nandoon yung platelets. Kapag ka nagkadingdi ka, yung counts ng hemoglobin mo, platelets, pag bumagsak, ang sawag ng brother mo patay kang bata. Okay. Hello? Hemoglobin, red blood cells. Pag white blood cells, solid part ng dugo. Ano yun? Ano yun, brother? Pag yung red blood cells mo tinalo ng white blood cells, ano mangyayari? Patay ka rin. Cancer of the blood. Hello? So lahat yan, nung ginawa ng Diyos, perfect yung ating katawan. Mula sa Garden of Eden, perfect kasi God is perfect. Tama? Amen. Okay. Pero pinakialaman. Sa Genesis 3:15, may nakialam sa creation ng Diyos. Kasunod ba kayo? Sabi ng Genesis, and I will put enmity, nung magkasala si Eva at si Adan, sabi ng Panginoon, I, personal pronoun, I will put enmity between thee and between thee and the woman, and between thy seed, ano daw? Between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. So, dalawang lahi na nandoon pumasok sa dugo. Hello, saints? So, gusto ko ilatag sa inyo para maintindihan nyo kasi nung nakaraan, ikaralan natin nabitin. So, yung genealogy ng dalawang lahi ay makikita natin nandoon sa Genesis. Hello? Pag sinabi mong between, dalawa. Tama ko? Amen. Her seed, yung her seed, siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. Pero yung thy seed, thou shall bruise his heel. Sakul. Okay? Tingnan natin. Message na attitude, 1950, sabi ng propeta, and after this man sin. Sino yung nagkasala? Si Eva at si Adan. At sabi ng propeta, nung magkasala si Eva at si Adan, brother Mio, dalawa yung tinamaan. Ano yun? Himard. Nagkaroon daw ng matcha, dumi,
ang kaluluwa ni Eva at ni Adan. Mayroon bang kaluluwa sa Eva at si Adan? Amen. So, nung kumain sila, sabi ng propeta, ang unang tinamaan yung kaluluwa. Nagkaroon ng blackness, darkness, come into it. Tama ba ako, Brother Jerry? Amen. Then, pangalawa, sabi ng propeta, 1960, the germs, yung binhi, yung lahi, the germ of life comes from the male. Wala naman ang binhi o ang binhi daw ng lalaki. Ang binhi, makukuha lang sa lalaki. Ang babae, egg. Tama ba kung mga babae? Ang babae, egg cell. Ang lalaki, sperm. Kaya sabi ng propeta, yung pumasok sa dugo. Hello? Yung pumasok doon, yung dugo, yung nag-inject ng seed, galing sa serpente, it's the blood cell. Yung pumasok doon sa ano ba tawag? Sa mattress na tawag. Sa bahay bata, yung blood cell na yon, nakatago doon ng serpent seed. And the blood cell lays life. Doon sa dugo na pumasok sa sinapupunan ni Eva, nagtago ang serpent seed. Kaya pagdating sa John, 1 John 3:12, sabi ng kasulatan, si Cain ay anak ng Diablo. Hindi ako nagsabi noon. Kaya sabi ni John the Baptist, kayo mga Pariseo, kayo mula sa inyong amang Diablo. So mayroong binhi ang Diablo. Can you say that? Okay. What is a cell? Mga bayan naman. Kanina, atoms is the smallest part. Ano naman yung cell? Sabi ng science, cell is the basic unit of life. It is composed of various molecules like atoms, carbohydrates, which are all assembled from smaller units called atoms. Doc, John, tama ba yung atoms, smallest particles? 2 or 3 atoms, ang tawag sa kanya ay molecules. Hello? More than 3 or 4 ang tawag sa kanya cell. Kaya ang tao, billion of cells. Tama? Kaya ang human body natin, binubuo ng atoms, binubuo ng molecules, binubuo ng cell, at binubuo ng tissue, at binubuo ng organ. Human parts, may organ, may tissue, may cell, molecules, and atoms. Amen? Tuloy tayo. Please ako lang. Sabi ng propeta sa 1965, it was impossible for Satan. Imposible talaga. Kasi si Satanas ay created spirit being. Tama ko, Brother Ray? Sabi ng propeta, imposible na si Satanas makapag-create kasi siya, created siya. Mayroong lumalang kay Satanas. Can you say that? Amen. Kaya imposible, sabi ng propeta, imposible kay Satanas na mag-produce ng sarili niyang, mag-create siya ng sarili niya, maliban na dayain niya si Eva at si Adan. Kaya sabi dito, it was impossible for Satan to reproduce himself. So, the Genesis account tells he produced his seed. Ano daw natin? Nakapag-produce siya ng seed, ginamit niya yung serpente, at yung serpente nagkaroon ng, hello? Balikan yung Genesis, ang pinakamalapit sa taong nilikha ay serpente. Serpent, the most subtle beast. Kaya yung ginamit niya yung hayop na yon, like a man, nung nagkaroon siya ng sex kay Eva, nakapag-introduce. Ano sabi dyan? Injected himself. Tama ba ako? Injected himself into the human race. And called that Satan is called serpent, it is his seed, yung kanyang binhi, injected into the human race na pinag-uusapan natin. Okay?
Ito na. Paano nakapasok yung similya ni serpente kay Eva? Dahil sa blood cell. Life, kung saan ang buhay lays in the cell. Tama ba ako mga kapatid? Ngayon, sabi ng propeta, if you notice, they always try to hit that spinal cord, that's the life. Kaya sabi ng propeta, if you notice, the way try to hit that spinal cord, yung spinal cord kasi ito yung patal. Kapag tinamaan ka sa spinal cord, ano mangyari, Brother Danre? Papaparalyze ka. That's the lifeline. Kaya sabi doon, it's always strike the enemy. Kung mayroon kang kaaway, kailangan mo patal yung katama mo doon sa spinal cord. Kaya sabi ng propeta, if you want to kill it, you must strike in a vital spot. Nasaan ang vital spot? Kung tao, vital spot dito sa spinal cord. Ngayon, saan pumasok si Satanas? Sa dugo. Sa cell. Kaya sabi ng propeta, kung dugo si Satanas nakapasok sa tao sa pamamagitan ng dugo, kailangan din ang Diyos pumasok doon sa dugo. Amen. Tama? Amen. Kasi nakapasok ang binhi sa dugo. Kaya sabi doon, kung saan pumasok si Satanas, doon siya habulin ni Kristo. Doon sa dugo. Right. Amen? Katin mo to. And she saw, sino yung she? Si Eva. Dito sa Garden of Eden, dito nagsimula ang politics. Wala pa politics. Dito sa Garden of Eden, nagkaroon ng politics, Brother Maning. Bakit? Pero sabi ng propeta, she saw it was pleasant. Nakita ni Eva nung kumain siya, nung nakipag-sexual sa kay serpente, sabi ni Eva, it was pleasant. Ano kayang pleasant? Napakabuti. Napakasarap. Napaka-pleasant niya. So, he went and told her husband. Pinalitics na si Adan eh. Hello? Si Eva, nagkaroon siya ng experience o sex experience, sexual kasi, sin. Hindi naman mansanas kasi pag kumain ka ng mansanas, sana lahat ng tao ngayon nagbubuntis. Tama ba ako? Simbol lang yung mansanas. Pero ang totoo, serpente sa si nagkaroon ng contact. Amen? Kaya, nung na-experience ni Eve, sabi ng propeta, it was pleasant. Ayun, pinulitika niya si Adan. Sabi niya, but she was already pregnant by Satan. Sino nakabuntis sa kanya? Satan. Pinulitika niya si Adan. Adan, may ipinto ako sa iyo. And pregnant na siya, and she brought forth her first son. Sino yung first son niya? Cain. Si Cain. At ang sabi ng scripture, si Cain daw ay son of sin. So naniniwala na kayo na pumasok si Satan sa pamamagitan ng dugo sa cell. Nasaan yung dugo? Nasa cell. At pumasok doon sa sinapupunan ni Eva. Paliwanag ba? So, ang unang anak ni Eva ay tinawag na anak ng Diablo, si Cain. Amen? Now, tingnan nyo, mula sa binhi, nagkaroon ng laman. Tama ko? Seed to flesh. Dati, dugo lang, pero dahil nasa sinapunan na buo, naging bata, kaya nung lumabas siya, ang unang karakter ni Cain, patayin yung kanyang kapatid na si Abel. Bakit? Anak siya ng Diyan. Okay? Pumasok yung binhi. Ito na. Genesis 4:16, pakiready lang yung Bible Word Money. And Genesis chapter 4 verse 16, and Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Garden, verse 17, and he knew his wife.
and she conceived. Ang tanong, sino na pangasawa ni Cain? Meron ba sasagot, sister? Sino na pangasawa ni Cain? Kapatid niya. Okay, tingnan natin sabi ng propeta. Itong si Cain, pinalayas, at ang sabi ng propeta, sa panahon na yun, ang pwede lang na magbigay ng buhay, si Eva, kasi ang tawag, ang ibig sabihin ng Eva, mother of all things. Tama ko? At ang napangasawa ni Cain, walang iba daw, sabi ng propeta, ay ang kanyang sister. Kaya nung napangasawa una ni Cain, lahat dugo, pag-usapan natin ha, yung pumasok ng binhi, ang unang nangyari, produkto si Cain. Ngayon, ang napangasawa ni Cain, kanyang kapatid, and Cain married his own sister, so nagkaroon ng mixed blood. Tama ko? Nung mag-asawa ni Cain, nung kasarili niyang kapatid, nagkaroon ng mixed blood. Sa Genesis chapter 6 verse 2, yung lahi, daughters, son of God, and daughters of men, sabi sa Genesis, Brother Manilo, di ba sa Genesis chapter 6 verse 2? Di ba sa Tagalog? Nasundan niya ba mga kapatid? Ang napangasawa ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae. Genesis chapter 6 verse 2, pakibasa ko. Na nakita ng mga anak ng Diyos na maganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila ay nangakuha ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Thank you, Brother Maning. So, unang mixed breeding, si Cain at ang kanyang kapatid. Pagdating na Genesis chapter 6 verse 2, son of God and daughters of men, nagkaroon ulit ng intermingle, second mate. Tama mo? At sinasabi dyan, Genesis chapter 6, 5, 7, pakibasa Brother Maning, verse 5 to 7, natuwa ba ang Diyos? Brother Dandre, natuwa ba siya? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga nagsisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang sa naparati. 6. At nagsisi ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao ng aking nilalang sa ibabaw ng lupa at ang tao at din ang hayop. Hallelujah. Ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipakawid sapagkat sinagsinusiyan ko na ang aking ng aking nilalang isla. Amen. So yung una, mixed breeding, si Cain at kanyang kapatid. Second way, mixed breeding, yung anak ng tao, anak ng Diyos at daughters of men, nagkaroon ng intermingle. At ang sabi ng Biblia, lalong sumama ang mundo at ang Diyos nagsisi sa kanyang nilalang at ang desisyon ng Lord. Anong desisyon niya, Brother Manik? Lipulin ang buong nilalang, magmula sa tao hanggang sa hayop. Tama ba ko? Amen. Okay. Bakit? Kasi nagkaroon ulit ng mixed breeding. Yung lahi, si Satanas sa kalahi ni Adam race, saka yung lahi ng serpent ay nagkaroon ng intermingle. Kaya sabi niya, lilipulin ko ang daigdig at nagsisi ang Diyos. Amen? So tuloy tayo. Now, kaya mula sa Leviticus, yung programa na ng Diyos, pagdating kila Moses, for the life of the flesh is in the blood. Lahat ng may laman, tao, hayop, isda, lahat ng may dugo, ang buhay nila ay nandoon sa dugo. Naniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Lahat ng may laman, tao, hayop, isda na may dugo, ang buhay nila ay nandoon sa dugo.
The life of the flesh, nasaan daw? Is in the blood. Sabi ni Moses, Deuteronomy 12 verse 23, ang dugo ay buhay. Amen? Kaya sabi dito, for it is the blood that make it an atonement. Kung wala daw dugo, yung kanilang pagsamba sa Old Testament ay walang saysay. Sapagkat yung dugo, kung saan sila makasalanan, maghahandog ng kanilang kasalanan, papatay sila ng kordero, yung dugo na yon, iwiwisik sa altar, iwiwisik sa makasalanan. Sabi ng propeta, yung ginagawa nilang atonement, ito ay covering lang sa kanilang kasalanan. Tama ko? Covering lang yun. Pamamaraan lang yun ng Diyos. Atonement, pamamaraan. Kung paano yung kanilang kaluluwa makaharap sa Diyos na katanggap-tanggap, pumapatay sila ng hayop. At yung dugo ng hayop na yun, biniwisik sa altar upang sila ay maging karapat-dapat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, ito sa Hebrew chapter 4 verse 11 verse 4, si Cain ay naganda ng higit na more excellent kay Abel, ay kay Cain. Tama ko mga kapatid? Bakit? Kasi si Cain, ang inihanda niya, ang inihalay niya sa Diyos, mga prutas. First fruit, tama? Pero si Abel, ang inihanda niya sa Diyos ay dugo. Yes. Amen? Kaya sabi dito, mas tinanggap, more excellent ang offering ni Abel kay Cain. Kasi may dugo. Si Cain may kapahayagan na kaya nagkasala sila dahil sa pamagitan ng dugo. Amen? Tuloy natin. Kaya pagdating sa Hebreo 9:22, brother, tinan ito brother ha, pagdating sa Hebreo, parang history pero biblical base. Sabi sa Hebreo chapter 9 verse 22, almost all things. Ano ibig sabihin ng brother Jerry? Hindi 100%. Almost all things. Halos, pero hindi lahat. Almost all things, 99% are by the law, parts nililinis with the blood. Lahat ng bagay kaya linisin ng dugo. Isang bagay lang hindi kaya linisin ng dugo. Ang kaya lang luminis ng total na paglilinis ay ang dugo ng ating Panginoon. Amen. Tama? Amen. Sa Old Testament, gawin mo lahat. Mag-offer ka twice a week, twice a day. Pero sabi ng Scripture, almost malilinis pero may isang bagay na hindi kaya linisin ng dugo. Amen? Yung kasalanan na nandun sa kaluluwa, hindi pwede alisin ng dugo ng hayop. Tama? Right. Without shedding of the blood, sabi ni Pablo, and without shedding of the blood is no remission. Ano ibig sabihin ng shedding? Mula nang ang Panginoon Kristo, naglalakad, hinahampas, at dinalagyan ng korona papunta doon sa Golgotha, doon sa Calvary, nagsisimula na yung shedding of blood. Can you say amen? At kung walang dugo na pagkabuhos, sabi ng Scripture, yung kasalanan ko, kasalanan natin lahat, hindi pwede maalis sa atin. Ang ibig sabihin ng remission, transfer, remittance. Kaya nga remission, remittance. Amen. Sabi sa Acts, ano sa Acts? Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for remission of their sins. Bago magkaroon ng gift ng Holy Ghost, kailangan mo na yung remission. Amen? Kaya kung walang shedding of the blood, yung kasalanan ko, kasalanan nyo, hindi pagpapatama dito, hindi natin mai-relimit sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon, sabi sa Scripture, naging makasalanan kasi tinanggap niya ang kasalanan ng mundo. Tinanggap niya ang kasalanan ng kanyang mga itinagda. Amen? Kasama yung kasalanan ko at mga kasalanan ko ang mangyayari sa buhay ko. Amen? Ganun tayo, kamahal ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tuloy tayo. Sa Fellowship 1956,
pinangaral ng propeta. The life, yung buhay na nasa blood cell ng ating Panginoon Kristo, glory, was none other than God Himself. Masaya ba kayo doon? Almost of all things, kayang linisin ang dugo ng hayop. Except one. Almost nga 99 na lang Ang kayang luminis sa lahat ng kasalanan, yung dugo na nandoon kay Kristo. Tama ba ako? The blood cells of Jesus Christ was none other than God Himself. Ang Diyos mismo pala na hostage doon sa cell ni Jesus Christ. Amen. Tama kaya itong si Lord Jesus Christ, sinasabi na, yung nagsugo sa akin, nasa akin. Tama, ang Ama at ako isa. Tama ba? Kasi yung God Himself, yung God na immortal, God is Spirit, nandoon sa cell ni Jesus Christ. Tama ba ako? Ang kinakailangan nito, mabasag yung cell, mabasag yung blood cell ni Lord. Through shedding of the blood, lumabas yung Espiritu. Tama? Kaya without shedding of the blood, wala tayong remission of our sin. Pray ng Diyos. Amen? Magkibasa nga po sa John 7:3, 38 to 39. Sino may hawak ng Biblia? Brother Dan Ray. 38 to 39. 10:7-38. At ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig sa Sandali mula doon sa loob, aagos ang tubig na buhay. 39. Ano kaya ang tubig na buhay? Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya. Amen. Pagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa pinulungan. Amen. So, ibig sabihin, tama ang sabi ni Brother Branham, nung hindi pa si Jesus Christ niluluwalhati, hindi pa siya dumadaan, hindi pa niya naka-accomplish yung kanyang mission. Tama ba ako? Hindi niya pa naibubuhos yung dugo, yung Espiritu Santo, sabi sa John 7:39, hindi pa pinagkakaloob. Hello? Hindi ba pinagkakaloob? Pero nung mamatay ang Panginoon Kristo, yung kanyang Holy Spirit sa kanya, lumabas. At nang sumigaw siya, yung Old Testament said, nabuhay. Tama ba ako? Nabuhay. Bakit? Yung Espiritu ng Diyos kumawala doon sa cells. Tama ba ako? At nang bumalik, di ba? God is Spirit, the blood cells of Jesus Christ was no other than God Himself. Siya mismo ang Diyos. Ano yung Diyos? Espiritu. Tama? Hello? Amen. God is Spirit. Yung Espiritu ng Diyos nandoon sa cell ng blood. Tama? Yes. Nung mamatay si Kristo, yung Espiritu ng Diyos na-release. Tama? Amen. Nung ma-release siya, sabi ng prophet, comes back on Him. Bumalik sa akin at sa inyo. Amen. Amen. Tama ba ako? Bumalik. When the Holy Spirit that was in blood, in Christ's blood, tama ba ako? Yung nasa yung Holy Spirit, nandun sa Christ's blood. At yung Spirit na yon, no other than God Himself. Maliwanag ba? The life that was in the blood cell of Jesus Christ, was none other than God Himself. Si Elohim mismo yun. At nung mamatay si Kristo, nagkaroon ng shedding of blood, na-release yung Espiritu, at ang nangyari, sabi ng propeta, comes back on Him sa akin at sa inyo. Right? At bumalik sa inyo yung Espiritu ng Diyos, sabi ni Pablo, makes Him a new creature in Jesus Christ. May scripture ba? Yes. Anong scripture? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ,
Mayroon ba akong kausap ngayon na nasa kay Kristo? Ano sabi? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Ano yung all things sa'yo? Hallelujah. Ano yung all things? Lahat. Kaluluwa, malinis. Espiritu, malinis. Yung dugo, malinis. Hallelujah. Thank you, Lord. All things are become new. Tama, hindi na ito marinig sa Bible School. Kaya yung shedding of the blood, kung paano doon nagkasala si Eva at si Adam, dalawa yung tinarget, kaluluwa, tsaka dugo. Kaya nung ang Panginoon si Kristo mabayubay sa krus at lumabas yung kanyang dugo, yung kanyang spirit o yung kanyang blood cells, nabuhos sa lupa, dalawa rin yung tinamaan. Cleansing of soul. Ano yung soul natin? Ano sabi doon? When he that sinned, the soul marks. Yung kaluluwa ni Eva at Adam, namantsahan. Nung mamatay si Kristo, dalawa naman ang tinatarget niya. Yung kaluluwa na namantsahan at yung dugo na mayroong impurities. Di ba lahat tayo born by sex? Ilang generation na pinanggalingan natin. Hindi na natin alam kung gaano percentage ni Satan na nasa dugo natin. Pero nang mamatay ang Panginoon si Kristo, kung dugo siya pumasok, dugo din ang katapat. Right. Amen. Amen. Kaya kung may chance ba ito, tama? That's right. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, 1960, the blood of Jesus Christ, ano daw? Cleanse my soul. Yes. Ang panglinis lang ng kaluluwa ay yung dugo. Sa Old Testament, covering lang yung dugo ng hayop. Kaya almost. Pero pag yung perfect sacrifice, ang naging ando, iyon ang maglilinis ng ating kaluluwa. Amen? Amen. Ano yung tatamaan niya? Blood? Ano yung scripture? Sabi ni Joel, Old Testament. Bago dumating sa New Testament, sabi ni Joel, or I will cleanse. Personal pronouns. Ilan na maglilinis ng dugo mo, brother? Dalawa ba? Tatlo ba? Isa lang. Isa lang. Isa lang maglilinis. Si Kristo Kristo lang yung dugo lang. I will cleanse lahat ng mga tinawag ng Diyos, lahat ng tinakda, lahat ng predestinado ng Diyos, sa ayaw mo, sa gusto, hindi ka pa man napapanahon. Pero sabi ng Diyos, sinalita ng Diyos, I will cleanse their blood. Anong lilinisin niya? Dugo. Nung mamatay ang Panginoon Kristo, sabi ng propeta, the blood of Jesus Christ cleanse my soul. Amen. Nalinis naman yung ating mga kaluluwa. Amen. Gusto ko liwanagin, hindi replacement ng kaluluwa. Sapagkat mayroong mga enter na nangangaral ng changing of the soul. Linawin ko lang, cleansing lang. Walang replacement ng kaluluwa. Amen? At ang sabi ni Joel, pinangako, I will cleanse your blood. Sa ayaw mo, sa gusto, kapag ikaw predestinado sa Diyos, mamamalayan mo na lang, malinis na yung dugo, purihin ng Diyos. Amen. Tama? Hindi mo kailangan pumunta ng ano ba yung Sister Jo yung yung Mami Irene, ano natawag? Dialysis. Hindi, yung sa chelation. Ang chelation, isang process ng medical na yung dugo mo dyan, buhay ka ngayon, lilinisin yung dugo mo, chelation ang tawag doon. Pag pigilate ka nun, babata ka kaunti. Hindi ka mababalik sa kabataan, pero makikita mo na yung skin mo, babata ka ng ilang taon. At tawag doon, chelation. Pero dito,
Si Lord ang maglilinis ng ating dugo. Walang bayan! Amen. Walang bayan! Hindi mo namamalayan. Nagtatrabaho ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? Inclination, may bayad yun eh. 12 hours yata yun. Now, 1953. Jesus Christ, kilala yung ating Panginoon, was the woman's seed. Maliwanag na ang binhi ng babae, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Na siyang sinalita doon sa Garden of Eden. Can you say amen? Amen. Ano yung mission ni Lord? Anong mission ni Lord? Anong mission ng woman's seed? Anong mission niya? To bruise the serpent head. Upang durugin si Satanas. Tama ba ako? The woman's seed. Jesus Christ was the woman's seed from the Garden of Eden that was promised. You believe that? It was the seed that shall bruise the serpent. Walang sino mang tao kayang dumurog sa ulo ni Satanas. Tama? Hallelujah. Kahit pinakamagaling na preacher, kahit pinakamatilino pang preacher, hindi niya kayang gawing durugin si Satanas. Kapag ang dudurog lang sa ulo ni Satanas ay yung promise son, ang ating Panginoon, the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. At ang sabi ng Propeta 1958, ang ibig sabihin ng bruise, there means to make an atonement. Pero, ano yun? Pagbabayad sana. Kailangan ni Lord bayadan si Satanas upang makanaya tayo sa sumpa ni Satanas. Tama ba ako? He paid for the price. Tama? Yes. Paid in full. Di ba ganda nga natin mga ito? Binayaran tayo ni Kristo. Kung binayaran tayo ni Kristo sa dugo, karapat dapat ba si Kristo na siya rin na mag-claim? Amen. Right? Hallelujah! Yes. Kaya pagdating doon sa Revelation 5, nakita ni John na sarado yung aklat. Yung little book sarado. Pero sabi ni John, nakita niya yung walang sino mang karapat dapat magbukas ng libro na yon. Nakita ni John, sabi ng mga elders, weep not John, mayroong isang nagtagumpay, di ba? Ano yung sino yung nagtagumpay na yon? The lion from the tribe of Judah. Pero nung lumingon si John, ang nakita niya, kordero. Ano ibig sabihin? Yung kordero ang nagbayad ng kasalanan mo. Tama? Hindi leon ang pinatay. Hindi leon ang inihahandog sa Old Testament. Kundi kordero ng Diyos. Tama? Kordero lang. Yes. Pero nung kinuna niya yung kanyang pag-aari, saka siya naging Lion King. Yes. Ang nagbayad, Lion, pero ang magkiklaim sa lupa ni Kristo, Lion King. Tama? Tama ba ako, Brother Jerry? Amen. Ganun pala yun. Ang namatay sa'yo, sa akin, lang. Pero magkiklaim sa'yo, King. Lion. Amen? Kaya bruise means atonement. Punta tayo 1964, sabi sa 1964, tinan nyo ang mga data, progression kasi tayo eh. Kahapon nga pala, represent ang tahimik nila. Ginawa. Ay sa ligasyon. At 30% little book. Ako, sabi ko, yung little book, Plan of Redemption, pinag-usapan natin Plan of Redemption mula eternity hanggang sa Plan of Redemption. Sabi ko, kung sa expressway, Brother Manay, i-exit lang ako ng mountain. Umexit ako, ang topic ko, di ba? Ang tinapik ko, Son of David, tahimik lang. Wala na lang nagtanong sa akin. Paano mo naman babagay yung scripture? Na? Scripture. Na ang nag-aari ang umaangkin sa atin ngayon, King. Amen. Ang nagbayad lang, pero ang
king ang nagre-redeem ngayon. Sige, tuloy natin sa ibang pagkakataon. Then, he could not bruise it with the law. Bakit hindi pwedeng 100% yung law gamitin para magkaroon ng atonement? Wala namang dugo ang law. Tama? Without shedding of the blood. Ang requirement, blood. Kaya sabi ng punta, he could not bruise it with the law. He could not bruise it with the prophet. Hindi pwede magbayad ang propeta sa kasalanan natin. Maging ang law, hindi pwede. But when he did do it, kailan daw? When the woman's seed became the masterpiece. Amen. Nang ang si Kristo, nung ang Diyos magkatawang tao sa katawan ni Kristo, siya yung perfect na handa, siya yung masterpiece ng Diyos. Tama? Siya yung may dugo na hindi sa pamamagitan ng sexual. Tama? His own blood, si Kristo. Kaya siya yung perfect sacrifice doon sa krus. Tama ba ako? At doon binayaran yung bawat pagkahinaan natin, bawat kasalanan natin, at bawat kadena na ikinabit ni Satanas, the broken chains, broke. Tama ba ako? Di ba may kanta noon? Broken chains. Si Kristo ang magpapalaya. Kung si Kristo masterpiece, dapat ang nabi ni Kristo masterpiece din. Amen. Tama? Alam nga naman na si Kristo masterpiece, ikaw naman, hindi tayo pwede mag-asawa kay Kristo. Kung si Kristo masterpiece, kailangan tayo maging masterpiece din sa harap ng Diyos. Ikaw ba, Brother Manay, gusto mong pakasalan yung batang maliit? No, sir. Ang papakasalan mo din, mature. Kaya nga nandiyan si Sister Pricey. Kasi pinakasalan mo siya, mature na. Amen. Si Lord, perfect. Kaya ang papakasalan niya, perfect din. Amen. Kaya ito, sa kanya, yung hindi naniniwala na si Kristo masterpiece, i-type nyo lang yung bearing stone. Ang lalabas yung bearing stone, sanity. I-type nyo ulit yung headstone is the Holy Ghost, ang lalabas, sanity. Pero hindi yun ang topic natin. Next. Ito na. 19 sana ko galing? 1964, punta ako 1965. Sabi ng propeta, and now when she heard. Sino yung she? Bride. Naniwala ba kayo yung she bride? Amen. Sabi ng propeta, now when she, yung nobya, nagpapakinig, the truth and comfort, the blood cleanse her, and he stands their virtues. She no sin on her at all. Ako ba nagsabi nun? No, sir. Liwanagin natin. Kapag daw ang nobya ni Kristo, meron ba akong kausap na nobya ni Kristo? Amen. Ay nakapakinig ng katotohanan. Nakaparinig ba kayo ng katotohanan? Amen. Di ba sa pulpitong ito malaya, hindi tayo hawak ng denomination, hindi tayo hawak ng nominal church. Yung mga nominal church, tinuturo lang nila yung gusto nila ituro. Second coming, tayo, malaya tayo. Kasi sabi ng propeta, kapag narinig mo ang katotohanan, meron ba tayong pandinig? Amen. Ano yun? Faith coming by hearing of the word. Kaya nga, when you heard, narinig nyo na ba? Amen. Kapag narinig mo yung truth, marami kasing ente na nakarinig ng truth, ayaw naman tanggapin. Kaya yung nobya, kapag nakaparinig, tinatanggap yung katotohanan. At kapag narinig yung katotohanan, ang sabi ng propeta, come forth! Ahakbang siya. Hello? Tama ba ako? Walang nobya na nakarinig ng salita ng Diyos na inisip na tinanggap niya na totoo yung narinig niya, narinig yung hinahawakan niya totoo, na hindi siya humakbang. Ano ba yung hakbang? Ano ba yung hakbang, brother? Nung marinig mo ang mensahe at katotohanan, ang unang hakbang mo, nagpabaptize ka. Acts of your faith. Amen. Hakbang mo yun. Amen. Ang second mo hakbang, ano?
humahakbang sila. Kahit struggle magpahaba ng buhok, kahit struggle magpahaba ng palda, humahakbang sila. Bakit? Nakarinig ng katotohanan at ang ginagawa nila, nag-move forward sila. Sapagkat ang sinabi ng propeta, kung mananatili ka lang nakaparinig, faith without action is dead. Amen. That's right. Kung nakarinig ka lang, ini-internalize mo lang yung cleansing of your blood, hindi mangyayari. Bakit? Ang requirement ng Diyos, heard the truth and come forth. Humakbang. Eh, kung hindi ka humakbang, huwag kang umasa na nililinis ng Diyos ang iyong dugo. Tama ba ako? Next. Ano ko? Kasi dito simula eh. And the blood of Jesus Christ cleanses us so from sin. Anong ibig sabihin nun? Dito, kapag narinig mo daw yung katotohanan at nagpatuloy ka, sa kanya nilinisin yung dugo. Tama po, Brother Darrey? Bawal yung neutral dito. Alam mo yung neutral? Pinatibog. Pinatibog kasi hindi ka naka-engage sa gear. Pag dumating yung mga mayayaman, kasi neutral ka, itutulak ka lang. Tama ba ko, Brother Darrey? Ang neutral, kapag dumating yung ibang mga influence ng preacher, kaya itulak. Bakit? Hindi ka nakagamot kay Lord eh. Ngayon, kaya bawal ang neutral kasi pag neutral, parang water lily na inaano ng alon ng tubig, di ba? Ang water lily kung saan nangangin ang doon ng direksyon ng water lily. Sa mananampalataya, bawal ang neutral. Kasi ang neutral, kaya kayo tulak, tama ba natin manin? Amen. Kaya kahatakin pabalik. Pero, kapag naka-engage ka kay Lord, ano ibig sabihin? Yung pundasyon mo nasa kay Kristo. Ano yung message natin ngayon? Ano yung message natin ngayon, brother? Naka-engage, nakabaon yung cambio mo nasa kay Kristo. Ito yung ibig sabihin nito. Christ cleanses us so from sin. Ano ibig sabihin niya, Brother Manny? Linis tayo sa mga kasalanan. Tama. Ang ibig sabihin niya, dumaan man yung persecution, trials, lahat ng struggle, lahat ng nangyayari sa iyo, dahil nakaugat ka kay Kristo, lilinisin at lilinisin ka ni Lord. Amen. So, pag sinabi mong pag sinimulan ka ni Lord linisin, hindi ka titigilan ni Lord na maging perfect. Amen. Amen. Tama? Kaya huwag kang magmadali. Huwag natin husgahan yung iba. Bakit hindi sila ganito? Hindi sila tumutubo? Problema ni Lord yun. Amen. Ako dati, very extreme ako. Very extreme ako sa buhok, very extreme ako sa makeup, very extreme ako sa woman na kasuotan. Pero nung nakita ko to, ang biyaya ni Lord, ganun ang pag-ibig ni Lord. Right. Tama? Huwag mong hatulan yung kapatid mo. Right. Huwag mong hatulan yung iba. Bakit? Mayroon silang panahon. Amen. Tama? Kapag nataniman mo ng binhi, naka-engage na sa kay Lord. Panahon man dumaan, si Lord ang magtatawag at maglilinis sa Kanya. The blood of Christ cleanses us so from sin. Brother Leo, tanda mo yung Brother Leo. Hallelujah. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Amen? Amin na natin, lahat tayo mayroong prayer sa ating family. Lahat tayo. Sino ba dito walang prayer sa Panginoon? Gusto mo kasama mo, kamag-anak mo, kapatid mo, mga anak mo, magulang mo, gusto mo. Pero ikaw din ang gagamitin ni Lord. Tama? Importante, makapagdasig ka ng salita, ang Diyos ang magpapatubo dito. Amen? Next. Sabi doon,
ngayong magkalat ka, truth, come along, then si Lord na maglilinis sa'yo. Bakit? Sabi doon, in sight of God, you are justified. Hello, kahit makasalanan ka, kung saan ka man dumadaan, puno ka ng putik, hallelujah, kung saan ka dumadaan, tapos sabi ni Brother Branham, kahit anong dumi mo, dahil sa mata ng Diyos, justified ka na. Tama? Amen. Sa mata ni Lord, mayroong binhi sa'yo. May bahagi sa atin si Lord. Kaya tingnan mo, iba-iba yung ating testimony. Di ba? May mga kapatid na galing sa prostitution. May mga kapatid na galing sa BGNP, sa ang tawag ng kanila, gulungan. May mga convert si Lord na galing kung saan yung patuto nila. May mga heart healer. Pero ano nangyari? Sa biyaya ni Lord, justified sila bago pa sila pagkasala. Amen? Amen. Justified sila. Wala kang magagawa. Justified ka sa harap ng Diyos. Malinis ka kasi may dugo na hinandog sa iyo si Lord. At yung dugo na yun, kapag tinitingnan ni Lord ang dugo na yun, ang tingin niya doon, yung kasalanan mo, ay yung dugo na yung kasalanan mo pula, ang tingin ni Lord, puti. Right. Diba sabi ni Brother Branham, yung blood, kapag sininit mo sa parehas blood, ang labas, puti. Standing there, married to the virgin Son of God. Marami na magtapos. Ano ibig sabihin? Justified ba tayo? Amen. Naging pag-asawa na ba tayo kay Kristo? Amen. Standing there, walang asawa na walang gampanin kay Lord. Standing there, ibig sabihin, gumagawa ka. Papayag ka ba, Brother Manning, si Sister Precious, asawa mo walang ginagawa, ganun lang? No, sir. Papayag ka ba, Sister Precious, na wala kang gagawin magapon, ganun lang? No, sir. Ano ibig sabihin? Mayroon paggampanin tayo kay Kristo. Amen. Lahat tayo, bride, lahat tayo nobya ni Kristo. Hindi tayo pwedeng manatili lang kahit asawa ka na ni Kristo. Mayroon tayong gampanin kay Kristo. Standing there, marriage to the virtues of the Son of God. May gampanin ba tayo kay Lord? Amen. Kaya walang nobya si Kristo na pabigat. Tama ba ako? Amen. Woo! Ito na. 1965 ulit. There's only, hayaan yung orasan, kasi si Lord walang orasan. Amen. Wala si Lord orasan eh. There's only one thing you can do. Pakitagalog nga po, Brother Manning. Walang magagawa ng Diyos. There's only one thing you can do. Kahit ang bagay na nagagawa ng Diyos. Ano sabi niya? There's only one thing you can do. Wala kang pwedeng gawin. Hindi pwede yung sarili mong kaisipan, hindi yung sarili mong style, hindi yung sarili mong pamamaraan, kundi ano daw? Accept it on His word. Tama ba ako? Wala kang pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng salungatin ang salita ng Diyos. Tama ko pa niyo? Amen. Hindi mo pwedeng salungatin ang salita ng Diyos, Brother Manning. Hindi mo pwedeng kontrahin ang salita ng Diyos. Brother Danre, Brother Jerry, Brother and Sister, there's only one thing ang pwede natin gawin. Magpatianod tayo sa plano ng Diyos. Tama ba ako? Amen. There's only one thing. Pag tinawag ka ng Diyos, magpatianod ka lang. Medyo may struggle, pero magpatuloy ka lang. Tama ba ako? Kaninong programa yung magpapakabanan? Di ba sa Diyos? Yes. Kaninong programa yung pagbibigay sa gawain ng Diyos? Di ba kay Lord? Amen. Kaninong programa yung mga binabanggit natin? Di ba sa Diyos? And you're willing to die to yourself. Ano yung kaya bakit kailangan mamatay? Hindi literal. You have to die to yourself. Uwin. Ito yung old nature mo.
ng Diyos and divorce sa mundong ito. Hallelujah! Amen. Tama ba? Kailangan mo mamatay. And your thoughts. Ano ibig sabihin? Kaisipan. Doon sa espiritu. Human spirit. Di ba sabi ng propeta, the Holy Spirit can do nothing to convert your spirit. I-convert yung spirit into godly spirit. Alam niyo ba yun ba? Ano sa spirit natin? Anong meron tayo? Imagination, memory, conscience, affections, intellect. Tama ko? Yung lahat ng rason, expand natin sa rason, yung lahat ng rason, nasa espiritu. And follow Him. Paano ka susunod sa Diyos? Una, sabi ng propeta, ang kaluluwa mo kailangan linisin. Tama? Hindi replacement. Kapag nag-weekend na yung kaluluwa mo, yung totoong ikaw, ito yun, yung kaluluwa mo. Then, kapag yung totoong ikaw, nang tumitira na sa iyo ang Diyos, ano gagawin niya? Papakialaman niya yung kanyang espiritu. Yung espiritu mo makamundo, sa ayaw mo sa gusto, isang araw malalaman mo, wala na yung panlasa ko sa mundo. Purihin ng Diyos, sino may gawa nun? Ang Diyos kasi, ang kaluluwa mo, siya yung magpokontrol ng espiritu. Yes. At ang espiritu mo, siya magpokontrol ng sarili mo. Yung human desire mo, mawawala. Tama ba ako? Soul is the control tower. Kapag yung soul mo, si Kristo na nandyan sa trono sa buhay mo, yung godly spirit mo, mawawala yan. At yung spirito, ang conversion mula sa loob, palabas. Tama ba ako? Yes. Walang conversion na palabas, pasok. Sabi ng propeta, ang conversion, mag-weekend muna yung kaluluwa mo. Yes. Kasi nandoon ang bindi ng Diyos, nandoon ang bahagi ng Diyos. Kapag nag-weekend yun, sabi ni Lord, sabi ng prophet, nothing to weekend. Kung wala naman talaga bindi ang isang tao, kahit sa may kaluluwa, kapag walang bindi, walang response. Tama? Pag walang response, walang conversion. Tama? Amen. Kahit magtambling-tambling ka pa, pag walang sidyan, walang conversion. Next. The great shepherd is calling his sheep by name. Yun ang kanina. Creative power, ito na yung sabi natin. Dito tayo nang galing. Ang tanong, yung buhay, babaguhin yung atoms. Yung namatay, babaguhin din yung atoms. Ito yung standard ng Diyos. Ang tanong, ganito brother. Ang sabi ng scripture, there the scripture see, John 5:24, ang sabi sa John 5:24, they believe it. Meron ba naniwala? Amen. Inaccepted nyo ba? Lahat na naniwala, tinanggap, there's something happened to them. Meron ba nangyari sa inyo? Nung tinanggap nyo ang message ni Lord, meron na ba nangyari sa inyo? Amen. There's something happened to them. They become a new creature. Tama ba? You have been recreated. Iba to. Yung recreated doon sa new creature, iba. Paliwanag mo nga, Brother Danray. Di ba sabi doon, sinabi doon sa binasa natin kanina, 5:17 ng 1 Corinthians, ano sabi doon? If any man be in Christ, is a new creature. Pero sabi ng propeta, you have been recreated. Nung tinanggap mo si Kristo, yung tinanggap mo yung dugo, is a new creature. Pero ngayon, sabi doon, you have been recreated. Lalo ka pang inangat ng Diyos. Tama? Lalo ka recreated again. From who you were to the image of sons and daughters of God. Ano daw, brother? Bakit? The greatest miracle pala yun. The greatest miracle that ever happened when a sinner can be made to be
become a Christian now. Miracle pala yun. Now, bakit ngayon, dito namin tatapos. Bakit kailangan ang standard ni Lord? Tayo lahat. Dito ay magtatapos. Tanong ko sa inyo. Sabi ng propeta, but one day we will change in the atom. Payag ba kayo na pakialaman ni Lord yung komposisyon ng inyong dugo? Amen. Change their atom? Amen. Hindi ko to basta-basta lang invento, sabi ng propeta, and one day we will be changed in the atom. Purihin ang Diyos. Ano yung change of atom? We will put into immortality. Ang sino man nasa Kristo, lumipat na sa, wala na sa kahatulan. Tama ba ako? Diba? First John 5:23, ang sino mang nasa kay Kristo, mayroon ba ng kay Kristo ngayon? Amen. Yung buhay mula sa kamatayan, lumipat na sa buhay na walang hanggan, walang kahatulan. Ito yun. Change their atom. Ano yun? Bakit kailangan? Bakit kailangan magkaroon ng change of atom? Brother Manny. Kasi sabi ng propeta, naniniwala ba kayo? Si Kristo darating katulad sa isang magnanakaw? Amen. Naniwala kayo? Scripture? Amen. Si Lord darating isang araw katulad sa isang magnanakaw. Ano yung magnanakaw? Kung saan hindi ka naghahanda. Paano kung dumating bukas si Lord? Kaya sabi ng propeta, for they did exactly showing one thing. Si Moses sa kasila niya yun. Exactly one thing, that man, mayroon ba kung kasap ngayon mga nobel ni Kristo? That man, the bride, when you die, or whatever, kahit sa anong pamamaraan, kinuha kayo ni Lord, you leave this world, your nature doesn't change. Ano ibig sabihin? Finish or non-finish, pass your paper. Sa ayaw mo sa gusto, kapag tapos na sa session, Lord, kukunin ka na ni Lord. Tama? Finish or non-finish, submit your paper. Gusto mo may pangarap ka pa, pero tapos na sa'yo si Lord, kukunin ka na ni Lord. Amen. Isang anggulo yun. Pero ang tanong, pag dumating si Lord bukas, for you know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Pag dumating si Lord bukas at yung atoms mo hindi na bago, hindi ka pupunta doon sa langit. Bakit? You never change, your nature hindi na bago. Ano sabi niya? If you die, both-headed here, kung mamatay ka na mainit ang ulo mo, pagdating mo doon sa head, mainit din ang ulo mo. Tama ba ko? Kung mamatay ka na, sinungaling, pagdating doon sa destiny mo, sinungaling ka pa rin. Pero sinasabi ng prophet, kapag yung atoms mo na ilagay sa immortality, dumating man yung si Kristo bilang thief of the night, wala ka nang po problema sa sarili mo. Present Lord. Amen. Tama? Kaya importante, ngayon pa lang, yung atom natin, mailagay sa immortality. Hindi ako may sabi noon. Sabi sa Scripture, whosoever believeth in me, yung buhay niya na may kamatayan, hindi na siya dadaan sa judgment, kundi yung kanyang buhay, ano sabi doon? Lumipat na sa walang kasiraan. Yes. Yung buhay natin lumipat na sa walang kamatayan. Ang tanong nga, kung dumating bukas si Lord, yung atoms mo hindi ka pa ready. Just, ano yun? Si Lord as thief in the night. Sabi ng propeta, kung mamatay ka ngayon, na hindi ka handa kay Lord, hindi rin magbibenefit siya. Tama ko? Right. Your nature doesn't change. If you're liar now, you will be lying there. Right. Kung banal ka dito, banal ka doon sa Diyos. Tama? Yeah. Kung masigasig ka dito, pag binuhay ka ni Lord, ang harap ka kay Lord, Lord, masigasig ka kami na kami. Tama ba? Amen. Kaya importante, change your atom now. Hindi bukas,
Kasi si Kristo darating, light at king of the life. To be continued, to God be all the glory. Ano ang sa ba? Hindi lang, Brother Danre, bigay ko sa iyo. Then, that's an offering. Then, closing na tayo kasi alam na lang. Hallelujah! Thank you, Lord. So, Brother Danre, hindi ka na bala ka na magpawit para sa that's an offering. Launa na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Salamat sa mensahe na napakinggan natin sa umagang ito. Praise God. Salamat, Pastor. Amen. At di mo kami binigo. Amen. Di mo binigo ang aming expectation sa umagang ito. Busog na busog tayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ganito lamang ang pagpapahayag ng Diyos sa atin. Amen. Sa bukas na aklat mga kapatid. Dahil ito'y binuksan. Sinong nagbukas? Ang ating Panginoon. Amen. At hallelujah. Salamat sa umagang ito. Praise God. At ito, maghiwalay na naman tayo. Pero praise the Lord po rin ang Panginoon dahil naniwala ko na may digest natin ito ng matagal. Amen. At hindi lang ngayon, kundi habang buhay natin dadalhin mga kapatid. Kumbaga, dahil kita matutunawan. Kumbaga kasi napakasarap mga kapatid ng ating kinain ngayon. At ito ay hanggang doon mga kapatid sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon. Awitin natin yung Praise the Lord habang inaabot natin yung test and offering yung